Noong Abril, napirmahan na ni Yusek Perry na narito ng DTI yung Pax Silica Declaration. Ngayon, alam natin, talagang maikli rin ang panahon pagkat by November ang plano, mayroon na tayong agreement na kahit papano, meron na tayong pinirmahan na kasunduan. Hindi lamang deklarasyon, kundi kasunduan. November na yon. So kung tutuusin, 2-3 buwan na lang natitira, kailangan tutukan talaga natin to. Ngayon, ako'y naalarma dahil nabigyan ako ng DOJ ng isang kopya nitong tinatawag na Architecture of a Proposed ESG Framework in the Philippines. Ito raw ang framework na gagamitin, ang siyang draft na gagamitin para sa kasunduan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ngayon, didiin ko na tulad sa ating lahat, wala naman tututol sa Pax Silica kung ito ay magbibigay ng karagdagang hanap buhay at kaunlaran para sa ating bansa. Hindi lamang doon sa 3 probinsya, kundi sa lahat. Ngunit, ako'y abalang-abala sa linalaman nitong sinasabing framework. Unang-una, nais kong tanungin, pero nandito ba yung DOJ? Parang wala. Dahil kasi ito may kinalaman na sa ating soberanya at sa jurisdiction. Andito, very clearly, all kinds of issues na pinoproblema ko, no? Dahil unang-una, hindi ko malaman kung totoo to. At sa pakiwari ko, ito'y galing sa New York o sa ibang bansa. So, kumbaga, dapat nag-draft rin tayo ng sarili natin, ano? At ikalawa, ano na ba ang status nitong framework negotiations? Kasi para sa atin, para sa akin at sa lahat ng pinabasa ko, ito ay tutol sa ating saligang batas at maaring tutol din sa iba't iba pang batas. At pwede sana bigyan kami ng terms and conditions at ang lengguwahe po nito ay talagang banyaga. Constitutional fee simple ownership ng isang bagong dambuhalang korporasyon na nangangalang Landco. May Landco dito sa Pilipinas pero ibang Landco to, 60% daw ay magiging Filipino-owned, 40% ay American joint venture. Nagtataka ako kasi yung lupa hindi naman pala babayaran. Ayan, masamang balita sa mga kapitan at kay Mayor Rodriguez. Dahil eto nga, bakit ganito to? Hindi ba dapat BCDA na lamang o kung sino ang nais magbenta? Pagkalaki-laki ng lupa, 1,619 hectares na hahawakan ng 99 years pero may karugtong na sa pagkatapos nitong 99 years, andun pa rin sila. Hindi daw pwedeng guluhin. At eto nga, hindi ba dapat gobyernong Pilipino na lamang ang humawak niyan? Pagkatapos sa bayaran ng fair market value ang sino mang gusto magbenta, pagkat ang narinig ko sa mga taga-barangay, pati sa ating mga ita, babayaran lang daw ng 300,000 pesos ang unang 5 hectares. Kung lumampas ng 5 hectares, wala na raw silang budget. Bigay na lang daw nila. Paano naman yun? At eto nga, holy at burial ground ng ating mga katutubo, yung ibang nasasakupan, medyo nakakaabala din yan. At bakit naman tayo magbibigay ng pagkalaki-laking lupa ng libre dito sa joint venture na siya na rin ang mamumuno? Ang nandito sa framework po, ang pakaliwanag, may master tenant na siyang mangangasiwa sa lahat ng sublease and the entry and of companies and the construction of facilities. Ano ba ang nasyonalidad nitong master tenant or JV na to? Pagkatapos noon, meron pang paglilikha ng Pax Silica Court of Commerce in New York. Ang sakop ba nito commercial contracts lamang o talagang isusuko na natin ang batas Pilipino at ang korteng Pilipino sa New York? Parang nakakakaba naman yata to. Ang sabi kasi exempted na daw sila
sa iba't iba pang batas at hindi sasakupin. Ang sabi pa, yung governing or oversight body, itong Pax Silica Court, meron pang 4-member zone joint committee na ang members ay landowner, kung sino man yon, dahil hindi ko naintindihan kung sino yung landowner, yung master tenant, itong JV na to, yung US Department of State, at iisa lang yung Philippine government sa 4 na yan. Ano ba ang kapangyarihan ng mga ito? Pagkatapos nga, palibhasa ito ay hearing ng critical minerals at environment, hindi binabanggit na sakop din ng deklarasyon ng Pax Silica ang processing ng rare earth. Ngayon, ang processing na yan, alam po natin, ay very, very toxic at kung minsan radioactive. Payag ba ang mga taga-kapas na sila ang i-expose sa kung ano-anong mga minerals na yan? Sa kabila ng pagnanais natin, ng development, ng kaunlaran, ng trabaho, wag po tayo magpadala. Higit sa lahat, ano ang national security implications po nito? Ako ay naniniwala na kailangan malaya ang foreign policy ng Pilipinas, huwag tayong kakampi sa isa o sa kabila. Ituturing ba ito ng China ng expansion of EDCA facilities through civilian development? Ito ang nakaka-nervyos din kasi yung geopolitical risk, andyan na naman tayo sa kalagitnaan ng dalawang dambuhalang kapangyarihan. Marami po ang i-discuss natin, pero unang-una sana mapag-usapan yung constitutionality and legality, pati ang ownership ng lupa, ano ang alternative livelihood ng ating taong bayan, at totoo ba na magpapatayo na ng chip manufacture o habang buhay na ba ang Pilipinas na nasa assembly and testing sa electronics industry. Yun lang po.